Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang... Magandang hapon po mga kapatid. Happy Sabbath! Okay, pwede po ba nating i-fist bump ang ating mga katabi and say Happy Sabbath at mag-smile tayo sa bawat isa? Ayan. Kamusta po ang bawat isa? And also to our Facebook viewers, hello po sa inyo at mapagpalang araw ng Sabbath po sa ating lahat. Ako po ay narito upang ilathala at ilahad sa inyo ang ating mga worship leaders. So tayo po ay pinangunahan sa masiglang pag-aawitan ni Sister Sharon de los Reyes. Sinundan po ito ng opening prayer ng ating isang masigasig na kabataan, Brother J.R. Beltran. At ito ako po ang inyo pong lingkod, Sister A.A. Fabriag. At susundan po ito ng special number ng ating mga active na chikitings dito sa Dasma G Church. Sasamahan po tayo nila Sister Shana Montebon, Sister Samantha Panchito, Brother Vince Cleofas, and Brother Khalil Beltran. At ang magiging speaker po natin sa hapon na ito at sa mga susunod pa hanggang May 28 po ay si Brother Fernando Camacho. Ang ating pong magiging topic ay Daniel and Revelation. Personally po mga kapatid, I am very excited sa magiging topic po natin, especially para sa ating mga kabataan. No? Maganda po na na-expose tayo sa mga ganitong topic sa loob ng ating simbahan. And also, tayo po ay magkakaroon ng 7 days po ang seminar natin sa Daniel and Revelation. So mag-start po tayo today. And then magkakaroon po ang second day po natin will be sa midweek po natin hanggang last Sabbath po ng May, which is May 28 AY. So, AY po ngayon, and then we will have also sa midweek and Vesper, then sa AY po uli, midweek, Vesper. So, ganun po ang ating magiging setup. And tayo po ay inaanyayahan na umattend dahil ito po ay face-to-face. So, if ever po na kung free po, pwede po tayong pumunta dito at makinig. Pero kung hindi naman po at medyo busy, for example, ay nasa biyahe, hindi makaabot, so meron po tayong Facebook Live para sa lahat. So ayun, inihahanda po ang bawat isa, and please, nawa po ang ating banal na espiritu ang siyang maging kaagapay at maging gabay natin sa ating gagawin na topic hanggang May 28. At magkakaroon po tayo ng appeal song to be led by Sister Joy Billones. So yun po ang ating pagkakasunod. Sunod ng ating programa sa hapon na ito. Happy Sabbath po. Okay, happy Sabbath po mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat doon sa mga kabataan na naghain ng kanila pong pagpuri sa Panginoon at paunang mensahe para sa atin sa hapon pong ito. Ano ho? Ito po ang atin pong kauna-unahang gagawin sa taong ito na isang Revival and Reformation Seminar dito po sa taong 2022. At ito pong assignment na ito ay ibinigay sa atin ng atin pong kapatid na Sam Patalinhog. Ano ho? Yan. Ang pag-aaral tungkol sa aklat ng Daniel and Revelation. At katulad po ng nabanggit,
Yan po ay tatalakayin po natin ng 7 araw, 7 gabi. Ano ho? Ito po ang unang araw, susundan po ito sa Miyerkules ng gabi. At susundan naman sa Friday ng gabi. Ayan, sunod-sunod po yan mga kapatid, sa loob po ng 7 araw. Ano ho? Ngayon, ano ang kahalagahan? Bakit natin pag-aaralan ang DANREV? Yung Daniel and Revelation. Sa mga Bible school natin, ang tawag po dyan ay DANREV. Ayan. Bagamat ang Biblia ay binubuo ng 66 books, ito po ay nahahati sa 2. Ang tinatawag na apocalyptic book at non-apocalyptic book. Pag sinabing apocalyptic book, ito po ay tumutukoy sa aklat ng Daniel and Revelation. At yung nalalabing mga aklat, kung tawagin sila ay non-apocalyptic book. Mahalaga sa atin na mapag-aralan po natin ang DANREV o ang Daniel and Revelation. Sapagkat tayo pong mga Seventh-day Adventist ay nakatutok sa mga tala ng Biblia at sa mga pangyayari sa kasaysayan. Ano ho? Kaya tayo po ay nahanay sa mga tinatawag na biblical Christian. Okay, thank you. Ito lang po. Ito, yan. Okay? At lahat po ng ating mapapag-aralan sa bawat gabi o hapon ng Sabado, alalahanin lagi natin ang talatang ito kung bakit tayo mag-aaral. Ang sabi po rito, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. Isinulat dahil sa ikatututo natin. Isinulat po ito para sa pagpapalakas, pagpapatibay, o pagpapatatag ng ating pong pananampalataya. Kaya sabi sa talatang ito, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, ay magkaroon tayo ng pag-asa. Siguro napapansin po natin mga kapatid, mga kaibigan, lalo na itong nagdaang eleksyon. At samantalang natapos ang eleksyon, lahat ng tumitingin sa Facebook, hindi pa rin nawawala ang bangayan. Hindi pa rin nawawala ang awayan. Hindi po ba? Yung magdating mag-best friend, magkaaway na ngayon. Yung dating close friend, in-unfriend na ngayon. Ay, yung mag-asawa, break na. Masyadong masalimuot. Rally dito, rally doon. Napakaraming nating nakikitang mga masasalimot na bagay. Hindi lamang sa bansang ito. Pati doon sa ibang bansa, di ba? Ang pagsasalpukan ng Ukraine at ng Russia. At napakaraming iba't ibang kaguluhan ang nakikita natin sa ngayon. Yung mga larawang ito na nakikita natin ngayon, ito po ay nauulit lamang na nangyari sa nakaraan. Yan po ay isa lamang mga pangyayari na napatiuna na sa nakaraan. Kaya sabi dito sa ating talatang ito, sa pamamagitan anya ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan, ay magkaroon tayo ng pag-asa. Naalala ko tuloy yung kaibigan kong lagi kong kachat sa Facebook. Ay palibasa magkaiba kami ng sinusuportahan. Ngayon, mukhang nakikipag-break na sa akin. Pero wala, sabi ko nga, dapat ay respect lang. So, tututok tayo hindi sa politika ngayon, kundi sa pag-aaral ng DANREV. Okay? At binabanggit sa atin, yung mga katanungang ito, bakit nga ba dapat nating pag-aralan ang Daniel? Tanda po natin mga kapatid, ang aklat po ng Daniel ay isa po sa mahalagang aklat na pinagtitibay at pinag-aaralan ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad halimbawa ng talatang ito. Kaya nga, pagkakita ninyo
ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel. Ang Panginoon po ang nagsasabi rito na nakatayo sa dakong banal kung magkagayoy magsitakas sa mga bundok ang nangasa Hodea. Ang binibigyan po niya ng tuon diyan ay yung papalapit na digmaan sa pagitan ng Kristiyano at ng mga kumakalaban sa Kristiyano. Ang lunduan po niyan ay patungkol sa nalalapit na kapamakan na darating sa panahong 70 AD. Subalit ang gusto kong makita ninyo rito, pinapahalagahan ng ating Panginoon ang aklat ng Daniel. Kaya naman sa pagkakatong ito, isa tayo sa mga nagpapahalaga sa aklat po ng Daniel. Bakit naman nais nating pag-aralan ng aklat ng Apokalipsis? Sapagkat ang sabi ng Biblia, mapaladaan niya yung mga taong bumabasa. At hindi lamang bumabasa, pati yung mga taong nakikinig ng mga salita ng hula. Alin po yung tinutukoy po niya? Yun pong aklat ng Apokalipsis. At sabi rito, hindi lamang yung bumabasa, hindi lamang ang nakikinig, ano pa? At tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Bakit? Sapagkat ang panahon ay malapit na. Sinabi ito ng apostol sa panahon nila. Kung sa panahon nila ay malapit na, ano pa kaya sa panahon natin ngayon? Na 2,000 taon na mahigit ang nagdaan. Di lalong mas malapit na sa panahon natin ngayon. Kaya kung sa panahon nila sila nagtutumibay sa pananampalataya, dapat tayo rin na sa panahong ito ay lalong magtutumibay sa pananampalataya. Ngayon, puntahan natin ang historical background ng Daniel. Mahalaga po na mauri natin, ito pong ating pagkakataong ito ay introduction ng gagawin po nating pag-aaral sa gabi-gabi po nating isasagawang pagtatalakay. Ang historical background ng aklat ng Daniel, mga kapatid at mga kaibigan, ay makikita natin si Daniel ay ipinanganak sa isang mayamang pamilya. Sa isang may kayang pamilya. At ipinakikita rin natin dito sa sa slides na ito, yung petsa kung kailan nagkaroon ng ipitan ng pananampalataya at ipitan ipitan ng pananampalataya at pamumuhay ni Daniel at kung kailan sila Daniel ay muling pinalaya sa pagkakaalipin. Samantala, sa panahong yan, mayroong 4 na kaharian na namamayagpag. Sa panahon ding ito, ang gera, ang mga pag-aaklas, ay sadyang litaw na litaw. Isa na rito sa namamayagpag ang Assyrian Empire na sumakop sa kanila sa loob ng ilang taon, 300 taon. At pagkatapos niyan ay e-extra, papasok ang Babylonia. Na siyang magiging higit na mas malakas sa mga bansa. Ang Babylonia ring ito, na tinutukoy dito, siya rin ang kaharian na naglalayon na ang kanyang pamamahala ay hindi na magwawakas kailanman. Subalit makikita natin sa pag-aaral natin ng Daniel, magwakas ang kaharian. Ano nangyari? Hintayin natin saglit. Ayan, sapagkat napaganda ito ang ating pagtatalakay. Ayaw na? Ano po? Try ulit. Yan. Yan.
Anong kaharian sa panahon nila ang lubos na makapaghahari sa buong mundo? Sinasagot ito sa atin ng 4 na makasaysayang bansa na binanggit natin kanina. Yung Babylonia, yung Media, yung Egypt, at ang Lydia. Ito ang 4 na bansang makapangyarihan noong araw. At kung mapapansin natin, sa pagsapit ng mga panahon na mayagpag ang Babylonia, na siyang sumakop sa 3 malalakas na kahariang ito. Sige po. Okay lang po. Yan pong 4 na kaharian na yan, ang namamayagpag noong panahon niya. Subalit, dumating ang panahon na naungusan sila ng Babylonia. At mula nang makatatag ang Babylonia, ito ay isang napakatibay na bansa na walang sino man na nagnanais na tumalo rito ang nagtagumpay. Sapagkat napakatibay ng kanyang muog, napakalakas ng kanilang sandatahan, hindi sila matitibag. Alam po ninyo, kung buhay pa ang Babylonia nung araw, ipapanapat sa Pilipinas, ewan ko lang kung yung mga tirador natin may Panama. Yan. Sapagkat napakalakas at napakatibay ng kanilang mga kasundaluhan. Alam niyo ho ba, sa Babylonia nung araw kung bakit naging napakatatag ng kanilang military? Pagsapit pa lamang ng kanilang mga kabataan, kumbaga sa panahon natin elementary, meron na silang pag-aaral patungkol sa military tactics. Kaya pagdating nila ng mga sumusunod na mga taon, bihasa na sila sa pakikipagdigma. At kapag sila'y isinalang, ina-upgrade palalo yung kanilang estilo ng pakikipagdigma. Ako'y tuwang-tuwa nung ako ay high school habang inintay natin. Bagamat ang inyong maliit na lingkod ay 8 taon lamang sa high school, mahina pa si Duterte nga 7 taon lang eh. Ako 8. And I'm proud of it. Masarap ang may mga practices tungkol sa military. Ngayon, nakikita natin sa Facebook, tila nagbabadya ng mga trainings. Ay, ayaw ng mga millennials. Di ba? Ayaw nila. Pero ganun pa man, balik tayo rito sa ating Nabanggit lang natin yon. Sapagkat, nakikita natin kung bakit napakatatag ng depensa ng military ng Babylonia. At isa sa kanilang pagpupukusan ay yung depensa at ang opensa. At pagkatapos, yung kanilang muog, asa na ba? Okay. Yan. At ang kanilang muog ay sadyang napakatitibay. Kung ito ay kakanyunin, ay hindi tumatalab ang mga kanyon dito sa kanilang mga pader. Ganon kalakas ang kanilang depensa. Kaya nga napagharian nila ng napakahabang panahon. Yan na ba yan? Hindi pa? Kaya napagharian nila ng napakahabang panahon. Ang buong mundo. Maraming nagtangka, pero marami ring. Yung mga nagtangka, lahat po yun ay hindi po nagwagi. Ang Babylonia ang siyang tinatanaw na pinakamakapangyarihang bansa sa panahon yun. Pero ang tanong, ano nga ba ang Babylonia? Dito nakikita po ninyo yung lugar ng Egypt, nasa bandang nasa dulo doon. Yung Lydia na napakalakas, nasa, right? Upper. At ang Media, ayun. At ang Assyria, ang Babylonia, nawala. Nandun na sa gitna. Na siyang kumugkob sa 4 na mga malalakas na kapangyarihang iyon. Ang tanong natin, ano ang Babylonia?
Oh, ganyan talaga. Ayos lang yan. Ang Babylonia, mga kapatid. Oh, siguro, babasahin ko dito sa aking... Yan. Ang sabi rito, Babylon was located where the famous Tower of Babel had once been. Doon sa Genesis chapter 11 and founded by Nimrod. Ano po ang sabi? Mamaya may lalapat din natin sa slide. Ang Babylonia, ito raw ay mamamataan natin at makikita sa kung saan nandoon din ang Tower of Babel. Ang Tower of Babel ay isang gusali na itinayo ng mga tao na nag-aaklas sa kapangyarihan ng Diyos. Na ang kanilang pangunahing layunin ay maabot ang pamantayan ng Diyos at hindi sila, kung sakaling magkakaroon uli ng bahanggunaw, hindi sila mapapasama dito. Okay na po yan? Ayan yung ating binabanggit. Ano ho? Yan. Yan po yung itsura ng Tower of Babel. Yan po. Kaya lang hindi po yan naituloy. Naputol po yan pagdating sa ilang mga bahagi. Sapagkat sa kasaysayan, ginulo ng ating Panginoon yung kanilang wika. Ito yung naging dahilan ng kanilang pagkakawatak-watak at hindi na ipagpatuloy ang pagpapatayo ng Tore ng Babel. Na kung saan, ang leader sa panahong ito ay isang mahusay na mandirigma at mangangaso. Sino ang pangalan? Si Nimrod. Na ang kanyang napangasawa ay sino? Si Semiramis. Bago mamatay si Nimrod, nagdalang tao na si Semiramis. Kaya nang namatay si Nimrod, meron nang nabubuo sa kanyang sinapupunan. Upang hindi mawala sa katugatugan si Semiramis at hindi maalis sa pamumuno, sinabi ni Semiramis na yung kanyang ipinagdadala ay si Nimrod din na kanyang asawa. Na nang namatay si Nimrod ay muling nag-incarnate, muling bumalik. Kaya nang ipinanganak ang kanyang sanggol, ipinangalan dito'y Nimrod din na kanya ring naging asawa. Kaya sa panahong ito, na namayagpag pa rin ang paghahari ni Nimrod at ni Semiramis. Maraming iskultura ang mga ginawa sa kanila. Si Semiramis na may kalong na anak, na mayroong simbolo ng araw sa kanyang ulo. Simbolo yan ng kanilang Diyos-Diyosang araw. Na ngayon ay makikita natin sa iba't ibang bahagi ng iglesia. Pinalitan ang pangalan, ginawang si Maria na may kalong na Jesus. Mga kaibigan, mga kapatid, huwag po kayong malilito sa kasaysayan. Ang pangyayari natin ngayon ay nangyari na sa nagdaan. Maraming mga tao na pinipilit lituhin, ibahin ang kasaysayan. Subalit sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mananatili sa atin ang katotohanan at hindi tayo madadaya na yung ipinapakita nilang rebulto na si Maria na may kalong-kalong na sanggol na merong hello na merong hello. Walang iba kundi nagbabalik sa pamumuno ni Semiramis at ni Nimrod. Yan. Kaya yung kanilang pinag-uugatan, hindi talaga mula sa Diyos, kundi mula sa lumang Babylonia. At sa pagpapatuloy ng ating kasaysayan hanggang sa matapos ito, makikita po natin kung mayroong lumang Babylonia, mayroong panibagong Babylonia. Lalabas yan sa ating mga susunod na pag-aaral. At sa mga panahong ito, katulad ng atin pong nabanggit, na yung Babylonia ay siya ring makikita sa lugar na kinaroroonan ng Tore of Babel.
na sa panahon yan katulad ng ating nabanggit, naranasan nila na magkaroon na ng baha na nagumunaw sa buong sanlibutan. Kaya nilayo nilang magtayo ng sarili nilang muog para kung sakaling mauulit ang bahang ito, hindi sila mapapasama sa pagunaw. Oh? Sila ang gumagawa ng paraan upang sila ay maligtas. Maraming tao sa panahon natin, ganyan din ang larawan. Sa halip na ang kaligtasan, ipagkatiwala kay Kristo, ipagkatiwala sa Diyos, ang kaligtasan, ipinagkakatiwala nila sa sarili nilang mga gawa. Di ho ba? Kaya sa panahon ng Dark Ages, yung salvation by grace through faith, pinalitan ito ng salvation by works. Oh. Kaya mga kapatid kong Adventista, hindi po tayo salvation by works. Tayo po ay salvation by grace through faith. Ephesians chapter 2, verse 8. Oh. Ganito ang ginagawa nila noong una. Kaya nila ginawa ang turing ito upang mailigtas nila ang kanilang sarili. Umaasa sila sa kanilang sarili. Kaya sa panahon ito, marami ring nagtuturo, ito totoo. Hindi sila totoo, kami totoo. Hindi sila totoo, ito ang totoo. Lahat sila nagsasabi ng totoo. Oh. Subalit tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat mayroong itinindig na propeta ang ating Panginoon sa huling kapanahunan, ang kapatid na Ellen White. Marami nang sumubok na patumbahin, igiba ang paniniwala natin kay Mrs. White. Marami na akong diskusyong nadaanan, subalit hindi nila matutulan ang pagiging propeta ng ating kinikilalang propeta. Bakit? Palibasa, Diyos ang tumawag dito at alam natin ang katotohanan sa pamamagitan ng Biblia. Bagamat lahat sila nagsasabi ng totoo, isa lang din ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang akin ay yung mayroong tanda ng Sabat. Napakaganda mga kapatid, ano? Kahit na naglalakihan ng kanilang mga buildings, kahit na nagkakapalan ng kanilang mga membro, kahit na napakayayaman ng kanilang iglesia, isa lang ang sa Panginoon. Oh, isa lang ang sa Panginoon, yung mayroong tanda. Aling tanda? Ang araw ng Sabat. Oh, marami ding nagsasabat ngayon. Pero ang tanong, lahat ba sila sa Diyos? Hindi ho. Mayroong nagsasabat ngayon kasi kinuha nila yung tanda ng Diyos, idinikit nila sa kanilang sarili. Ang dapat sana, Diyos ang magbibigay ng tanda sa kanila. Hindi sila ang kukuha para idikit sa kanila. Kaya nangyayari, Sabbath keeper, pero kumakain pa rin ng mga dumal. Di ba? Kaya hindi sila ang totoo. Tayo, na mga Seventh-day Adventist, ang siyang totoong bayan ng Diyos. Oh? At napatunayan na natin yan sa napakarami nating pakikipag-usap at pakikipag-aralan sa kanila. Oh? Kaya sa panahong ito, ng pagtatayo ng Tore ng Babel, at yan ay napalitan ng tinatawag na Babylonia. Oh? Nasa panahong ito, ng 626, bago si Kristo, at 612, ang nagahari diyan ay si Nabopolassar. Si Nabopolassar ang tatay ni Nebuchadnezzar. Huh? Parang ang hirap sa English, no? Nahirapan ako. Nebuchadnezzar. Ayan. Nasa panahong ito, sa pamumuno na ni Nebuchadnezzar, tinawag ang kanyang panahon na Golden Age. Kaya sa panahong ito ng kanyang pamamayagpag, kilalang kilala ang pangalang Nebuchadnezzar, sapagkat siya lamang ang pinangalanang Nebuchadnezzar na ang ibig sabihin, a prayer to the God Nabu for protection. At nahawakan niya ito, napatunayan niya ito sa kanyang pakikipagdigma, sa kanilang pagdepensa.
at sa kanilang mga pag-atake. Napatunayan niya ito sa kanilang sarili. Pero tayo, naniniwala tayo na siyempre, ito ay isang pagan at nakatala sa kasaysayan kung bakit siya, sa kasaysayan ng Biblia, kung bakit siya namayagpag. Sa pagpapatuloy ng historical background ng Daniel 1, makikita rin natin na dahil sa katatagan ng kasundaluhan, ng depensa at ng opensa ng mga militar ng Babylonia, pati yung kanyang ekonomiya ay napakatatag. Tinalo nila ang isa pang pinakamalakas na bansa na minsan pang sumakop sa buong sanlibutan, ang Egyptian army. Kung nanonood kayo ng mga historical na mga palapalabas, ang digmaan, hindi po yung lulusobin mo yung isang bansa, kundi meron kayong usapang lokasyon kung saan gaganapin ang pakikipagdigma. Ayan. Nangyari ito doon sa lugar ng Carsimes. Tama, babasa ko? Yan. Noong Hunyo, 605, at tinalo nga nila ang Egyptian. Kaya ang ginagawa ng ibang bansa, nilulusob na nila, hindi na sila nakikipag-usap pa kung kailan sila makikipagdigma sa Babylonia kasi tatalunin lamang sila. Kaya ang ginagawa nila, nilulusob na lang nila ang Babylonia nang walang pagpapaalam. Pero nananatili pa rin silang bigo hanggang sa nakontrol na nila ang buong mundo. Kasama rito na nabihag si Daniel. Si Daniel. Sapagkat ang lugar ng Huda, ang bansa ng Huda, ay kasama pong nabihag dito. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Joachim, na hari sa Huda, ay dumating sa Jerusalem si Nabucodonosor na hari sa Babylonia at kinubkob niya iyon. Sila po ay dinalang bihag. At sa pagkakabihag nila, nilakbay nila mula sa kanilang lugar hanggang sa lugar ng Babylonia ng 2 buwan. Biruin po rin yung paglalakbayan, ano? Yung 2 buwan na yon, walang kotse yun. Wala ding bus. Lakad. At dahil bihag sila, hindi mabilis ang lakad po yan. Sapagkat yan ay may mga tanikala. 2 buwan na paglalakad ang kanila pong inabot. At ibinigay ng Panginoon sa kanilang kamay si Joachim na hari sa Huda, 10 ng mga kasangkapan ng bahay ng Diyos. At ang mga yaoy dinala niya sa lupain ng Sinar, sa bahay ng kanyang Diyos, at pinasok niya ang kasangkapan sa silid ng kayamanan ng Diyos. Kaya makikita po ninyo mga kapatid, magtataka rin kayo, bakit ipinahintulot ng Diyos na sila po ay mabihag? Bakit hindi sila ipinagsanggalang ng ating Panginoon? Ito'y isang maganda, isang katanungan na mabibigyan din natin ng kalutasan ngayon. Mayroong dahilan. Bakit ipinahintulot ng Diyos na sila ay madalang bihag sa Babylonia? At alam nyo mga kapatid, mga kaibigan, kahit sa panahon nating ito, kapag ang tao'y magmamatigas sa Diyos, ipahihintulot din ng Diyos kahit ayaw niya na tayo ay mapunta sa kapamakan. Ang gusto ng Diyos, ang tao ay maligtas. Pero kung ang tao aayaw sa kaligtasan, ipahihintulot din ng Diyos ang ating kagustuhan. 2 lang ang ating pamimilian. Sa Diyos o ayaw natin sa Diyos. Ang sabi rito sa Kapitulo 19, talatang 5 ng Exodo, kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging yaman nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin.
Ano ang kalooban ng Diyos sa kanila? Ang nais ng Diyos, susunod sila sa ating Panginoon. Pero maraming tao sa panahon yun, sa halip na sumunod, ayaw nilang sumunod sa Diyos. Lagi nilang sinisira yung kanilang tipanan sa Diyos. Mapalad ang tao sa panahon nating ito. Bakit? Sapagkat merong isang grupo ng pananampalataya na nagtuturo sa tao na dapat sundin ang kalooban ng Diyos, na dapat sundin ang Ten Commandments, na dapat sundin ang kahalagahan ng batas ukol sa kalusugan. Napakapalad nila. Kaya lang mga kaibigan, katulad ng kasaysayang ito, marami pa rin ang nag-aaklas. Talatang 6, at kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitain sa mga anak ni Israel. Ito ang plano at layunin ng ating Panginoon. Sa talatang 15, at ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, nagsugo sa kanila sa pamamagitan ng mga sugo na bumangong maaga at nagsugo sapagkat siya'y may dalang habag sa kanyang bayan at sa kanyang tahanang dako. Nakikita ng Panginoon ang pangangailangan ng bayang Israel. Nakikita ng Panginoon kung ano ang kulang sa kanila dahil sa pag-ibig, dahil doon sa habag ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang mga propeta, ang kanyang mga katiwala, ang kanyang mga lingkod. Ang sabi rito, ngunit kanilang tinuya ang mga sugo ng Diyos at niwalang kabuluhan ang kanyang mga salita at dinusta ang kanyang mga propeta hanggang sa ang pag-iinit ng Panginoon ay bumugso laban sa kanyang bayan hanggang sa mawalan ng kagamutan. Alam po ninyo, ang kasaysayang ito humahangga rin sa panahon nating ito. Ang Diyos ay nagsusugo ng mga ngaral, nagsusugo ng propeta sa buong sanlibutan, subalit ayaw ng tao sa tunay na aral, katulad ng nangyayari sa panahon nila noon. Ano pa? Kaya't dinala niya sa kanila ang hari ng mga Kaldeyo, na siyang pumatay sa kanilang mga binata sa pamamagitan ng tabak, sa bahay ng kanyang santuaryo, at hindi nagkaroon ng habag sa binata o sa dalaga, sa matanda o sa may uban. Ibinigay niya silang lahat sa kanyang kamay. Ipinahintulot na sila ay madakip, mapailalim sa ibang bansa. Ito ang dahilan kung bakit ipinahintulot ng Diyos na sila ay madalang bihag. Bakit? Dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, ayaw pagpapasakop sa Diyos. Na ganito rin ang pwedeng mangyari sa panahon nating ito. Na kapag tatalikuran natin ang banal na utos ng Diyos, aayawan natin ang Ten Commandments, aayawan natin ang batas pangkalusugan, ay baka malagay sa peligro ang isinisigaw ninyong once save, always save. Baka sa halip na once save, always save ang inyong anihin, ang kabagsakan po ninyo, Mateo 7:23. Hindi kayo kilala ng ating Panginoong Diyos. Kaya ho mga kapatid, mga kaibigan, sa pagkakataong ito, saan mang panig kayo ng daigdig naroroon, nasa Facebook man, manunood o kaya sa YouTube, limi-limiin ninyo ang inyong pananampalataya. Sukatin ninyo yung inyong tinanggap na aral. Ito ba talagay sa Diyos o ito'y magdadala sa atin sa tiyak na kapahamakan? Mag-iingat tayo mga kapatid. Ang dagdag na mga pahiwatig sa atin ng banal na kasulatan tungkol sa mga kasalanan pang nagawa ng bayang Israel. Hindi sila naging tapat sa Diyos. Hindi sila naging tapat sa Diyos. Maraming tao ngayon, sabi nila, kilala ko ang Diyos. Ang Diyos ko. Pero pagdating sa pagsunod ng kautusan, ayaw nila. Anong sabi ng Biblia?
Yung nagsasabing nakikilala ko siya, pero hindi tumutupad sa kanyang utos, ang mga taong ito ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanila. Oh? Kaya mga kaibigan, na hindi namin kapananampalataya sa hapong ito, inaanyayahan namin kayo sa isang tamang pananampalataya, sa tunay na iglesia, na siyang tunay na itinalaga at itinayo ng ating Panginoong Diyos, na kung saan ang pagiging honest ay pinagtitibay. Oh? Ano pa? Injustice. Kaya mga naririnig natin sa Facebook, naririnig sa Facebook, napapanood, na ang batas ay para lamang sa mayayaman. Hindi lang ito ngayon umiral. Sa panahon pa ng lumang tipan, umiiral na ito. Anong dahilan? Politics. Politics. Mula't-mula pa, politika talaga ang problema. Tignan nyo hanggang ngayon, politika pa rin ang problema. Pero salamat tayo sapagkat ang Diyos ay mahabagin. Ano pa? Mga mamamatay tao. Kaya nga mayroong isang kasaysayan sa Biblia, inalis siya kanila ang araw ng Sabat. Bakit? Sapagkat ang kanilang kamay puno ng dugo. Pero nang kanilang ma-realize, ibinalik ulit sa kanila ang araw ng Sabat. Sapagkat ang gusto ng Diyos, kung maglilingkod sila sa ating Panginoon, aalisin nila ang kasamaan sa kanilang kalagitnaan. Paglabag sa araw ng Sabat. Maraming mga Hudyo manlalabag. Kaya nga ang Diyos, nakita niya yung kanyang iglesia sa ilang ay tila babagsak. Dahil doon sa mga kapintatukan ng mga palyadong mga Hudyo, sinisira nila ang kautusan ng Diyos. Yung banal, itinuturing na nilang karaniwan. Hindi na nila itinuturo yung pagkakaiba ng marumi at malinis. Parang katulad ngayon, maraming mga tao ngayon, ipinangangalandakan, wala nang maruming hayop, lahat na yan malinis. Hindi na nagkakaroon ng pagtatangi sa marumi at malinis. Yung banal at sa karaniwan, sinisira ng mga sinaunang mga Hudyo rin. Ginigiba nila yung pamantayan ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa panahong ito, ang Diyos ay nagagalit sa kanila. Maging sa panahon natin ito, mga kapatid, kayo man ay Adventista o hindi Adventista, panatilihin nating banal. Ingatang banal ang araw ng Sabat. Kaya nga makikita po niyo doon sa tekstong Hebreo ng Old Testament, yung salitang ipangili ninyo ang araw ng Sabat, hindi lamang tayo pupunta ng kapilya o ng bahay tipunan. Kaya maganda yung pagkakasalin sa King James Version. To keep it holy. Iingatan mong banal. Iingatan mong banal. Yun yung kahalagahan po ng mga pagkakataong yan. Ano pa? Sexual immorality. Iba't ibang uri ng usaping ganyan. Yung kanilang pagsamba kay Baal. Akala nung mga taong nakakausap natin, walang karanasan ang mga Hudyo na sila ay sumamba rin kay Baal. Meron din. Kaya nga nagalit ang Panginoon sa kanila. At napakarami pang iba't ibang naging kahinaan ng bayang Israel. Pero wag po ninyong kakalimutan yung una nating binasa. Isinulat ang mga bagay na ito sa ikatututo natin. Sa ikatututo natin. Yung mga pangit nilang karanasan, hindi natin gagayahin. Kundi yung mga aral na kanilang na makikita natin, ang pwede nating akunin. Kaya itong ating pag-aaral, isa itong Revival and Reformation Seminar. Ganito ang wika sa atin bilang pagpapatibay doon sa ating mga binanggit. Kundi sila ay nagsisunod sa pagmatigas
ng kanilang sariling puso at nagsisunod sa mga Baal na itinuro sa kanila ng kanilang mga magulang. Tayong mga Adventista, manatili tayo sa pinagkatawag sa atin ng Panginoon. Sa mga kabataan, ipinapayo natin ang kanilang gawing bahagi ng kanilang buhay. Mula sa kanilang pakikipagtipan, dapat Adventista. Sapagkat kapag kayo'y kukuha ng hindi Adventista at hindi ninyo madala sa pananampalataya, malalagay sa peligro ang inyo pong pananampalataya. Maganda sana kung sila ang madadala natin. Ang mahirap kung tayo ang madadala nila. Baka matulad tayo sa karanasan ng Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa inyong sarili, huwag padalos-dalos. Mag-ingat sa inyong sarili. Huwag kayong magdala ng pasan sa araw ng Sabat o magpasok man sa mga pintuan ng bayan. Wala nang maraming mga pangangatwiran. Alam naman natin ang ibig sabihin ng huwag magdadala ng pasan sa araw ng Sabat. Alam din natin ang ibig sabihin na huwag magpapasok ng pasan sa araw ng Sabat. Alam natin ang ibig sabihin ng mga kahulugang pangingilin sa araw ng Sabat. Kaya lang kung minsan, yung pangangatwiran natin, hindi nawawala. Ang sabi ng Panginoon, sa akin kayo makipagkatwiranan. Gaano man kapula, kaya ko yang paputiin. Huwag kang makipagdiskusyon sa kapwa mo, sa akin ka. Kung may reklamo ka sa 10 Commandments, makipag-usap ka sa akin. Kung may problema ka sa Sabat, makipag-usap ka sa akin. Ang Diyos ay tutugon sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Ang tinutukoy kong pakikipagdiskusyon, yung mayroong mga suliranin sa pangingilin ng Sabat, mga kapatid. Brother Fernan, mahalaga ang aking trabaho. Yan, yung mga ganyan. Sayang naman yung 10%. Isa lang akong mahirap na dukha. Mahirap na dukha. Sabi rito, ano yun? Ngunit hindi nila dininig o kiniling man ang kanilang pakinig, kundi pinabagmatigas ang kanilang leeg upang huwag nilang marinig at huwag makatanggap ng turo. Sa ibang termino, ang tawag diyan, matitigas ang ulo. Kahit na mismong bayan ng Diyos, ang daming matitigas ang ulo. Sinabi na nga, tabi-tabi, wag magagalit ang iba. Sinabi na nga, kapag ikaw ay pupunta ng bahay panalanginan, ang iyong pananamit ay ilagay sa kayusan. So, balit ano ang nangyayari sa bayan ng Diyos? Yung kanyang, ano ba tawag doon? Yung kanyang hati hanggang pusod. Buti na lang, walang ganyan sa Seventh-day Adventist Church. Pupunta ng bahay, simbahan, yung kanilang kasuotan, nakashort hanggang dito na nga, may punit-punit pa sa ibabaw. Buti na lang, walang ganyan sa Seventh-day Adventist. Kaya kung mayroong tamang paraan ng pagsamba, nahahanapin po ninyo, sa Seventh-day Adventist po kayo pumunta. Dito po kayo namin inaanyayahan. Tapos nagagalit ang iba. Bakit panay ang tingin sa dibdib nila? Bakit panay ang tingin ng mga lalaki sa kanilang hita? Ikaw rin naman na may kagagawan. Di ba? Kaya tinuturo natin sa hindi namin kapananampalataya, kung ayaw ninyong mabastos, manangan kayo sa disiplina ng Diyos. Bakit ka nagsusuot ng hapit? Bakit pinapakita mo yung iyong dibdib? Bakit gusto mong makita ng tao yung iyong legs? Hindi ba pananadya yan?
Di ba? Sinasadya mo. Bakit ka nagaganyan? Gusto nilang makita nila na sexy ka. Tapos pag titignan ka nila, nagagalit ka. Di ba? Ikaw yung nagpapakita na sexy ka. Tinitignan ka nila kasi na-appreciate nila, sexy ka nga, nagagalit ka naman. Di ba? Yan ang kaisipan ng hindi sa Diyos, mga kapatid. Pero kung tayo sa Diyos, hindi tayo maglalagay ng maruming motibo sa mata at isipan ng ating kapwa. Sa halip na madalhin natin sila sa tukso, dalhin natin sila sa paanan ng ating Panginoong Diyos. Kaya ho, mga kapatid, inaanyayahan ko kayo uli para maituwid ang inyong uri ng pananamit, mag-Adventist po kayo. Ito ang tunay na iglesyang magtuturo sa inyo ng angkop na kasuotan ng pananamit. Bakit kinakailangan ka maglagay pa ng mamahaling mga hikaw? Pag piniktas yan, galit na galit ka ngayon. Kasalanan mo naman. Di ba? Ayaw mong mapigtasan ng tenga, huwag kang maglagay ng hikaw. Ayaw mong malagay sa peligro yung buhay, huwag kang maglagay ng hiyas. Kaya ang Adventist panatag, sasakay ng jeep, sasakay ng bus, panatag, walang mahahablot na mga alahas. Di ba? Mag-Adventist na kayo, mga kapatid ko. Huwag kayong gumaya sa mga taong ito, matitigas ang ulo. Nay, pupunta lang po ako doon sa aking tropa. May gagawin kaming project. Ang nanay hindi pumayag. Galit na galit ang bata. Akala nung bata pinagdadamutan siya. Isang karanasan sa Facebook, di ba? Pinayagan siya ng kanyang magulang. Nung pinayagan ng magulang, pati unay ayaw siyang payagan, kapipilit, pinayagan. Nadatnan ng magulang, nakahandusay, basag ang mukha, pinagsamantalahan. Diba? Iyak ng iyak yung nanay. Mga kabataan, igalang natin ang ating magulang. Huwag maging matigas ang ulo. Huwag maging matigas ang ulo. Kaya dito sa Adventist, kumpleto ang aral. Mula bata hanggang sa katandaan, nagtuturo tayo ng tiyak na kaligtasan. Paano? Plano na, ako gumawa, ako hindi na. Plano na ba talaga ng Diyos na mabihag sila ng Babylonia sa mulat mula pa? Hindi ho, mga kapatid. Hindi kailanman plano ng Diyos na sila ay mabibihag. Ipinahintulot lamang ng Diyos ang pagkabihag. Magkaiba ho yun, mga kapatid. Iba ho yung plano sa ipinahintulot ng Diyos. Sapagkat ang plano ng ating Panginoon, mamuhay sila ng matiwasay, mamuhay sila ng walang humpay ng pagsunod sa Diyos. Pero dahil sa katigasan ng ulo, ipinahintulot. Kaya sabi doon sa Oseas, paanong pababayaan kita, Ephraim? Paanong itatakwil kita, Israel? Paanong gagawin kitang parang Adma? Paanong ilalagay kitang parang Sebuim? Ang aking puso ay nababagbag sa loob ko. Ang aking manghabag ay nag-aalab. Napakamapagmahal ng ating Panginoon. Kaya yung Diyos noon na mapagmahal, siya rin po ang Diyos sa panahon nating ito. Sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay humihiwalay sa kanilang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo na mula sa inyong masamang lakad, sapagkat bakit kayo mga mamatay o sangbahayan na Israel? Pansinin ninyo. Naku, time na pala ako. Pansinin ninyo, mga kapatid. Ang Diyos
ay buhay. Kaya yung tanong na natutulog ba ang Diyos? Nananatiling buhay ang Diyos. Hindi yan natutulog. Ang Diyos ayaw sa kamatayan ng masama. Nakakatuwa ang mga Adventist. Pagka mayroong kapitbahay na namamatayan na hindi nila kapananampalataya, nakakaramdam sila ng pagdalamhati. Hindi katulad ng iba, ipinapanalangin pang mamatay ang iba. Kaya ho, mag-Adventist po kayo. Diretso na tayo. Ang pagkabihag ay naisagawa sa panahong ito, na kung saan ay namayagpag na ang Babylonia. At katulad ng aking sinabi, bago nila marating ang isang napakagandang sitting ito, 2 buwan muna silang naglakbay. At pagdating sa loob nito, mga kapatid, mga kaibigan, nakita nila ang kagarbuhan at ang... Kaya napakayaman ng bansang ito. Kaya lang, higit na mayaman ng ating Diyos. Inihula na rin na sila ay mamamalagi lamang sa Babylonia sa loob ng 70 years. At pagkatapos ay pakakawalan na rin sila. At makikita rin natin, medyo, hindi ko na binabasa yung talata, sapagkat para tayo mapabilis, yun din naman yung sinasabi niyan, yung aking binabanggit. Gusto kong ipakilala sa inyo yung sumulat ng Daniel na mula sa magarbong pamilya, mula sa mayamang pamilya, siya po ay isang mathematician. Yung kanyang pinag-aralan ay matindi pa sa mga mathematician ngayon. Isa rin siyang astronomist. Isa rin siyang architecturist. Napakarami. Mahusay siya sa mga lingwahe. Alam niya yung lingwahe ng Akkadian. Alam din niya yung lingwahe ng Aramaic, ng Sumerian. Ito ang isa sa dahilan kung bakit kinuha siya bilang isa sa mga pinuno ng mga Strapa. Sapagkat meron siyang angking kakayahan na wala sa iba, na ito ay natagpuan niya sa bayan mismo ng Diyos. At sa pamumuno ni Daniel, walang nakitang anomalya. Walang nakitang anomalya. Kumusta ka, kaibigan ko, sa iyong trabaho, sa iyong paghahanap buhay? Tulad din ba tayo ni Daniel na walang anomalya? Purihin ang Panginoon kung wala. Kaya ho, makikita ninyo, karamihan sa may mga anomalya, hindi Adventista. Pag mag-Adventist kayo, matuturuan kayo ng tamang pagsunod sa Diyos. Ang kagandahan pa, wala silang maipuna, wala silang kapintasan. Kaya tayong mga Adventist, panawagan natin, pagtibayin natin yung pagkatawag sa atin. Huwag nating hayaang makitaan tayo ng dungis ng iba. Huwag nating hayaan na makakitaan tayo ng pintas ng iba, kundi ang makita sa ating buhay, si Kristo na tumawag sa atin. Biyasa si Daniel sa Biblia. Ang tunay na lingkod ng Diyos, nagpapakadalubhasa sa Biblia. Alam ni Daniel na masama ang maglingkod sa hindi tunay na Diyos. Ang kanyang pananalangin, walang humpay. Alam niya ang batas tungkol sa kalusugan. At siya ay napaka-honest na person. At sabi pa nga sa aklat ng Daniel din, meron siyang excellent spirit. Mayroong marilag na espiritu na dapat makita maging sa buhay natin ngayon. Sa mga susunod nating pag-aaral, tatalakayin naman natin ang paglitaw ng iba't ibang mga kaharian nung una at kung sino ang pinakamatatag dito at sino ang magiging matatag. At bago ko iwanan niya, nais ko munang basahin sa inyo
itong isang talatang ito. At ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit, mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian, at ang lahat ng kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa kanya. Kahit na napakalakas ng China, kahit na napakalakas ng Amerika, mayroong isang kaharian tayong hinihintay na higit na napakalakas kaysa sa kanila. Ito ang kaharian ng Diyos. Kaya wag tayong bibitaw, mga kapatid, sa pananampalataya. Tutunguhin nating sama-sama ang kaharian na hindi kailanman malilipol ni naman, ang kaharian na ang naghahari ay ang ating mismong Diyos. Pagpalain po tayo ngayong hapon. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang